kasama po natin sa Balitapatan. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Si Peter at Rica po ang inyong makakasama. Attorney? Ayan. Good morning, attorney. Thank you for joining again. Okay, welcome. Ayan. Pwede po bang itanong kung kayo nasa Tarlac ngayon o nandito sa Metro Manila? Andito lang ako sa Metro Manila. Okay. So wala pa po bang ang daming as always si Mayor Alice Go ang siya pa ring flavor of the month Kaya Hindi na tapos tapos ang tinatanong napayuhan nyo na ba? Ang dinig ko sa isang interview, napayuhan nyo naman pero nagkaroon ba ng epekto yung payo ninyo na dumalo na sa pagdinig sa Senado? Una kasi, nung may mga advices ko sa kanya, nakikinig pa siya na nag-iisip pa siya, nag-50-50 yung yan. Pero lately, sabi niya sa akin, hindi na siya appear doon kasi, marami siyang reasons na nire-respeto ko naman Yeah. First and foremost, sabi niya, lahat naman ng cyberbullying na nararanasan niya ngayon, pati yung kanyang bashing, lahat yan nag-ugat, nagsimula yan nung mag-appear siya sa mga Senate hearing. Kasi parang kasi ang tingin niya, hindi naman siya resource person doon Parang ang feeling niya doon, nag-case build up sila doon laban sa kanya. Parang it's a personal attack daw sa kanya yon. So, bakit siya coordinate o cooperate sa mga ganong klaseng mga agenda, di ba? Kasi kung as a resource person, mas okay sana yon. Kaso hindi naman yata ganun na nangyayari. Yun ang kanyang paniwala. So, pangalawa, ang daming pinail na cases sa kanya. So, hindi na siya magiging effective na resource person kasi kahit anong sabihin niya doon, pwede siyang mas incriminate, di ba? Mahirap din naman sa mga magtatanong yun kung i-compel siya magsalita kasi they will be exposing themselves to violation of the Constitution kung pipilitin mo yung isang witness o yung isang resource person na ma-incriminate yung sarili niya. So, basically, yun ang argumento niya sa akin. Bakit finally, sabi niya, mahirap na mag-attend sa mga Senate hearings. Yeah. Opo. Attorney David, kasi siguro naman alam din niyo yung mga nangyayaring pagdinig ukol din sa Pogo and the question of sino ba talaga ang pinaglo-lawyer ni Harry Roque, at ang laging sinasabi nga, the lawyer-client relationship is the highest fiduciary relationship. Correct. Opo. Yan po yung gusto kong itanong sa inyo. Where is that imaginary line where you say ayaw na kayong sundin ng kliyente ninyo, ayaw nang pakinggan ng mga payo ninyo? Where is that line when you say, di wala na rin pala akong silbi dito, ano pang gagawin ko dito? Hindi naman kasi ganun lang ang relationship namin kasi una-una may mga legal cases siya, yung ombudsman niya, Comaranto, RTC, doon kasi may mga kailangan tayong harapin doon on that point of view, di ba? Yung pagharap sa mga hearings na yan. Ang isa lang naman ang ayaw niyang makinig sa atin, yung pag-appear niya sa Senate. On other matters, okay naman. In fact, we're preparing yung defense niya para sa mga cases na yan No, but attorney, hindi din nag-appear si Mayor doon sa hearing sa DOJ. Hindi din siya nagpakita sa lower house. So, hindi lang naman po yung Senate yung sinasnub niya. 'Di ba? So, you cannot say na yung Senate lamang yung ayaw niyang appearan. Doon sa DOJ, hindi naman siya required mag-attend doon. So, long as makapagsubmit siya ng counter affidavit. Anyway, pagdating naman ng araw, kailangan talaga niya mag-appear. Otherwise, mababaliwala yung depensa niya. Actually, yun ang sinasabi ko sa kanya. Sayang naman. Kasi they have a very meritorious defense. Kaya lang, kung hindi ka appear, sayang naman yun. So, will you be waiting pa for the decision ng Supreme Court before siya talaga kumilos on the Senate hearings, if whether or not she'd appear again? Kagaya ng nasabi ko, kasi yung effect ng cyberbullying niya tsaka yung bashing, nag-ugat yan sa kanyang pag-appear sa mga Senate. Kasi makita mo naman yung treatment sa kanya doon. Hindi resource person Parang siya akusado doon kung ituring. So, para sa kanya, hindi healthy sa kanya
Well, yung pag-appear niya sa gano'n, Yeah, hindi healthy sa kanyang legal position, Mm-mm. saka sa kanyang emotional tsaka physical condition. So, why would I make myself suffer? Alam ko naman na hindi naman Mm-mm. nila ako kailangan as a resource person. Ang kailangan nila sa akin ay mag-establish ng evidence to support their theory. Opo, pero kung yan ang rational niya, para hindi ho ba parang she's digging herself into a deeper hole as a result? Kasi magiging right now, is she even considered a fugitive already, attorney? Well, technically fugitive, pero hindi naman kasi siya wanted o dahil paparusahan siya, no? The main reason why inisyuhan siya ng warrant is to compel her to Correct. appear and testify. Hindi naman kung nag-appear siya, mag-testify siya, in most likelihood, yung mga ganyang mga warrant, nalilist na yan. Precisely, di po ba? Kung mag-a-appear siya, di wala na tayong problema in terms of nagtatago siya, she is considered guilty because, flight is, di ba, sabi nga nila, is an indication of guilt, although that's hindi naman legally Yes, tenable yung hindi, gano'n. oo. Pero in your particular case, Attorney David, dahil nga po sa alam ninyo na lumalabag na siya sa utos ng Senado, hindi ba parang merong insinuation na tinotolerate nyo siya kasi hindi nagpapakita eh. Hindi naman natin siya tinotolerate. Kaya lang, siyempre, wala rin naman tayong coercion power sa kanya, di ba? So, ang atin lang is legal advice lang tayo. So, tayo, pros and cons, ito yung pros, ito yung cons kung gagawin mo yan o hindi. Finally, it's still at the end, it will be the client who will decide. Sa atin kasi, advice tayo, pag nag-attend ka, ganito. Pag hindi ka nag-attend, ganito consequences. It's not for us to decide. Siya siyempre ang mag-decide doon. Balikan ko lang po, Attorney Stephen, yung mga kaso na kinakaharap ni Mayor Alice Go. Pwede niyo po ba kami bigyan ng mga update doon? And I'm kind of curious doon sa co-warranto na i-final yung nung Monday, no, ng Solgen. Kasi meron na tayong ombudsman na naglalakad na ngayon, di po ba? So ano pa pong effect ng co-warranto? Well, ako, personally, as a lawyer, yung co-warranto, may duda ako dyan eh. Kasi una-una, hello? Yeah, go ahead please. Go ahead po, opo. Kasi may biglang pumasok na tawag. Kasi una-una, yung co-warranto, sa aking pagkakaalam, kailangan i-file mo within 1 year from the time nag-assume yung tao sa kanyang government position. Ito naman, more than 1 year na. Number 2, I suppose nag-file sila ng co-warranto kasi sinasabi nila hindi siya qualified being daw a Chinese citizen or not a Filipino. Pero right now, meron siyang birth certificate which is valid. Meron siyang passport na hindi naman nare-revoke pa. So, in fact, nag-file sila ng case sa kanya sa Tarlac questioning her birth certificate. So, but until now, wala pa namang declaration ng court na invalid yun. So, ang presumption of regularity, Pilipino pa rin siya. So, ano ang magiging leg to stand ng kanilang petition for co-warranto kung hindi pa naman na-establish na foreigner siya o hindi siya qualified to office na. So ako, once na na-receive ko yung formal petition, I will move for a siguro suspension of proceeding kasi antayin natin yung outcome ng kanyang birth certificate or motion to dismiss kasi wala silang basis para sabihin hindi siya qualified dahil right now may valid birth certificate siya. So anong reason ba't hindi siya qualified? Maghaharap po ng mga 11 daw na witness ang Solgen kasama ang PSA, NBI, BI to solidify his case, no? To make his case na talagang makita na dapat magtuloy itong petition na hinihingi nila. Kaya po bang harapin ito ni Mayor Alice? Is she ready? Karapatan naman ng lahat ng mga complainants yan. Pero siyempre yung other side, yung respondent, may karapatan man na siya i-cross-exam yung mga tao na yan. Alamin na. Kasi lahat naman tayo gusto natin yung totoo. Hindi naman natin alam talaga kung ano yung totoo eh. So, ang korte lang naman na makakapag-decide niya kung alin ito. Kaya maganda yan, i-presenta nila, ebidensya nila at sasagutin natin. Hindi yung nag-ano tayo,
resort tayo sa publicity o sa cyber kasi hindi naman, it will not help naman opinion lang yan Dapat talaga facts na ilay before the courts para ang musgado ang mag-decide ano ba talaga yung totoo. Oo. So, hindi po ba pwedeng magkaroon ng deposition itong si Mayor Alice Go? I mean, let's say tape audio video and then ipalabas sa Senado. Is that something that is in the realm of what's possible? Actually, yung video conferencing ina-allowed na yan maski sa courts. Oo. No? Pwede naman na yan. Ang concern lang talaga dahil pinailan siya ng cases. Paano siyang tatanungin as a resource person kung anything that she will say will be used for or against her. Yeah. Di ba? Yun kasi ang problema dun hindi yung pag-appear niya Kasi na-experience kasi natin sa ibang mga congressional at Senate hearing, pagka feeling nila, nagsisinungaling ka, di ba? Kino-contempt nila, kinukulong nila. Which is sa akin, I do not agree with that. Kasi kung paniwala ng isang kongresista o senador, nagsisinungaling yung tao, dapat mo ba siya ikulong? Kasi paniwala mo lang yun Paano kung yun talaga yung paniwala niya na hindi mo inaayunan? Opo. Kaso nga, maraming lumalabas na mukhang mga ebidensya na nagsasabi na pareho nga po yung identity ni Mayor Alice Go at ni Go Haping. Opo. As a sidebar, huling tanong po mula sa akin, as a sidebar, ano na po talagang status ngayon ni Mayor Alice Go doon sa kanyang bayan? Is she technically already out of office, on leave, o paano po ba? Sino bang mayor ngayon? Sinuspend siya ng ombudsman for 6 months Kaya nga po. So yung vice mayor na ngayon, ang Yung vice mayor niya ang acting mayor. Oo, pero kasi ako, yan yung nasabi mo nga, Sir Peter, yan. Sila mismo hindi sila mag-agree sa sarili nila kasi sinasabi nila na huwaguping daw dumating dito nung 1993. Teenager siya, di ba? So, teenager, tapos meron naman sila nilalabas na nag-aral daw siya sa Grace School yata, Grace Christian. Nung grade 1, grade 2, grade 3. So, ano ba talaga? Sila nga mismo, hindi nila alam kung ano yung sinasabi. Kasi kung totoong dumating siya from China, nung teenager siya, paano siya nag-grade 1, grade 2, grade 3 sa Grace? Diba? O, kaya nga, ang dami-daming pwedeng sagutin niya pagdating ng musgado. Ang dami-dami talagang inconsistencies. Diba? Diyan pa lang sa mga statements na yan, marami na tayong pwedeng, ako naman kasi, gusto ko lang naman yung totoo Kung talagang may kasalanan siya, siyempre sasagutin niya yan sa batas. Pero sa akin, bilang abogado niya, karapatan niya na mabigyan natin siya ng tamang legal advice. Oo. Kasi yan naman ang rule of law yun ang essence ng due process. And your advice is not to appear. I never advised that to her In fact, siya naman ang may gustong huwag mag-appear I never advised that kasi ako, I am always for the rule of law. Alam mo, sayang ang buhay pag nagtatago ka di ba? Sayang. Ang dami namang, madali namang solusyonan yan. Bakit di na lang natin harapin? I never advised that. Kaya lang ang problema kung, siyempre, hindi ko naman masaklawan yung takot niya na kung anong pwedeng sa kanya, di ba? So, nire-respeto ko rin naman siya. Okay. At maraming salamat po at malaking bagay po yung nalalaman namin kung ano talaga yung nasa isip ni Mayor Alice Go ngayon, and Quo Vadis, where do you go from here? Maraming salamat.